Hi guys! Ayun nga. Oh, nakapag-makeup ng lola mo. Kanina, hindi ako makapag-video, ay makapag-live. Inis na ako. Ilang beses ako nag-try na mag-live. Kasi gusto ko sana may interaction. Baka mali mo, may mga questions kayo, may comments kayo, ganun. And open naman ako for feedbacks and questions, mga ganyan. So, ayun. Nakaligo na ako. Actually, kahapon pa ako nakaligo. Simula nung inoperahan ako. Kaya yun. Yung buhok ko parang hindi ko na alam kung ano nangyari dito. Nag-dry na talaga siya sobra. Kailangan na ng rebond. Justin Go, sponsoran mo na to. Alam mo naman, ikaw yung friendship ko na nag-rebond sa akin. Char. Malay mo. Ayun. Tapos, gusto ko lang magbigay ng update. Syempre. Sabi ng doktor mag-diet ako pero hindi ko siya nagagawa kasi sunod-sunod yung inaatinan ko na may mga hindi naman ako actually umaattend talaga. Parang nagkakaroon lang ako ng connection sa kanila. Tas, yun, lagi may pa food, ganyan. And, yun, after, ay, grabe, may mga white hair na talaga ako. Oh, nakikita nyo ba, guys? Oh my God, tumatanda ng lola mo. Okay lang. Tapos, ayun. And then, share ko lang kahapon, and nung 17, nung Sunday, ayun, nagkaroon ng event ang Women's Alliance of Santo Tomas. Yan, happy 7th anniversary po sa lahat ng mga women's ng Santo Tomas and also to Kagawad Mamita Pineda. Happy birthday ang aking pangalawang ina. Yan. Yun yung sumasabunot sa akin pag matigas na ulo ko. Tapos, di ba kakatanggal lang ng staple dun sa tiyan ko. So, ito na yung update, guys. Tinanggal siya nung October 29. So, 29, it's been 18, 19, 20 days. To be exact. Ito na itsura ng tahi ko ngayon. Wala na siyang bakal. Ayan, as you can see. Medyo naghihilom-hilom na siya. Ayan. Pero mahaba pa rin. Yun, meron pa rin yung marka ng staple. Yan. Sa personal, guys, ewan ko ba't kulay brown siya sa video, pero sa personal, mamula-mula siya. Yan. Mamula-mula siya. Tapos yung dito sa ibabaw ng mga butas, medyo nagpe-fade na. Ayan o. Ayan. Yung buhok. Yung buhokan ba yan? Medyo nagpe-fade na siya. Yung mga butas-butas. And hopefully, matanggal na rin yan. The following months na dadaan. Pero yung hiwa niya sa gitna, ayun, medyo pa rin siya, guys. Yung mukha siyang, naghilom na sa labas. Pero deep inside, yung pakiramdam ko, pa siya, parang hindi pa talaga siya naghihilom. Kasi, yun nga, as per dun sa explanation ni doctor, it will takes years para maghilom yung loob. Ayun. Tapos, nung event kasi, ang dami nagtatanong, ba't ako may ganito? Actually, hindi ito yung suot ko kagahapon. Sinusuot ko lang to pag nasa bahay ako. Itong color black na to kasi, explain ko lang. Kasi may bakal kasi to, guys, dito. Oh. So, yung galaw nung kamay ko, ito lang. Pero yung dito, hindi siya nagagalaw. Naka-steady lang siya kasi may bakal dito, may bakal dito, may bakal dito. Dun sa itong supporter, itong immobilizer ng yung hand. Ang tanggalin ko para makita niyo. Dami kasi nagtanong, ba't ganun? Ba't nakaganyan ka? Tiko, ganun sila ng ganun. So, ito na explanation, guys, para alam nyo. Ang hirap kasi sumagot ng paisa-isa, kaya nginingitian ko lang sila nung time na nagtatanong sila sa akin. So, ayan. Meron siyang butas dito para dito mo isusuot yung itong, anong tawag ng finger na to? Paki-comment nga, guys. Ito kasi yung tuturo, di ba?
Ito liliit. Ito yung para sa singsing. Ito para sa bad finger. Ito nakalimutan. Ano ba to? Hinlalaki. Hinlalaki. Ano ba yung English na hinlalaki, guys? Comment nyo nga. Tapos, yan sinusuot ko siya para naka-steady lang yung ano. Kasi, ang explanation niyan, guys. Ito kasing kamay ko, ayan. Dito, around dito, kung mapapansin nyo, may ugat siya, di ba? Dito kasi ako dinextrose nung na-confine ako. Nung nag-undergo ako ng operation, surgery. So, si ugat dito, pag ganito siya, yung ugat ko dito, napansin ko after nung nakalabas ako ng hospital, parang ang sakit pa rin niya, sobra. Tapos, di ba yung ugat natin, usually yung ugat natin, hindi talaga natin siya nakakapa, di ba? Pero kasi dito sa part na to, ano ba yun? Ito. Sa part dito, nakakapa ko yung ugat niya, guys. As in, yung parang namamaga. Yung ugat, Ayan. Paganto kasi siya, paganto. Ayan. Medyo, ayan o, nararamdaman ko yung ugat, guys, na gumagalaw-galaw. So, nag-seek naman ako ng advice sa doctor. Yun nga, ang sabi is ibalik ko yung immobilizer na yung support dito sa arm. Meron talaga ako noon, kaya lang nadala kasi yung husband ko. So, kailangan kong maghanap ng iba. Bumili na ako sa online Shopee. So, ang una kong nakita is ito nga, itong immobilizer na to. Ito kasi parang heavy duty siya. Na kapag natulog ka or kahit anong gawin mo, hindi talaga, steady lang talaga yung kamay mo. Kasi matigas siya, guys. Sobrang tigas niya. Alam mo yung parang sedimento, ganun yung ano niya. Kasi sobrang tigas. Kaya lang, medyo I feel something na discomfort kasi nga hindi ako nakakagalaw ng gusto. So, ang ginawa ko, umorder ako ng panibago. Ayun yung suot ko ng event, yung kulay brown. Ito. Ito siya, guys. Ano lang siya, para siyang stretchable na bandage. Tapos ito, yung pang support din. Na kapag sinuot mo siyang ganyan, di ba parang ganito rin may butas din, katulad ng black. Pag sinuot mo siyang ganyan, ano na siya, ito mismo, itong brown mismo, fitted na siya dun sa kamay ko. So, unang-una na parang nasusupport niya na. Ganon. And then, ito, plus iikot mo pa siyang ganyan. Medyo hihigpitan mo ng onte. Ayan. So, parang may pressure na siya na onte. Depende sa'yo kung paano ka magiging komportable. Sa akin, medyo sakto lang. Yung parang kahit anong kilos-kilos ko or kahit mabend ko na ganyan, ano pa rin, parang medyo mahigpit siya banda dito. So, nare-relieve yung sakit na nararamdaman ko dun sa sa ugat. Yun. Ang sabi kasi ni doctor, bawal pa talaga ako magbasa-basa yung babad-babad sa basa, like yung maghugas, yung mga ganyan. Maglalaba, ganyan. Kaya lang, syempre, kailangan nating kumilos, nanay tayo, ganyan. So, ayun, kailangan ko talaga. Ang taba ako, grabe. Yun, sa mga nakakakita ng mga pictures ko na maganda ako, charot, na parang sexy ako. Guys, angulo lang yan, ganun lang yan. Oh, pak. Oh, ayusin niyo yung buhok niyo, guys. Oh, pak. Yung mukhang payat. Pero talagang chubby talaga ako, guys. Kaya sorry doon sa mga nakakita sa akin kung na-disappoint man kayo. Well, umanggulo-anggulo na rin kayo para same tayo. It's atay. Ayun lang. Basta always keep safe, guys. Ano man yung dumaan na bagyo sa ating buhay, is keep on fighting, laban-laban lang. Ayun, gusto ko na bumalik sa work. Gusto ko na magtrabaho ulit kasi wala na akong pera. Kung may pera kayo dyan, ipopost ko yung Gcash ko. Charot. Pero okay lang naman. Yung mga nagmamahal sa akin dyan. Charot.
Tapos yun, iwas pa rin tayo sa mga, actually, pwede tayong kumain ng kahit ano, basta, sabi nga parang alak, drink moderately. So, wag sobra. Ganon. Kasi ako pag kumain ako lamon eh. So, hindi talaga siya normal na kain. Tapos, kaya, kaya ang advice ko sa inyo, pwede kayong kumain kahit ano. Pero yung tikim-tikim lang, wag niyo masyadong namnamin. Hindi masyadong namnamin. Yun. Kasi ako pagka kumain kasi ako para kung ano eh, na-addict ako sa pagkain eh. Pag nagkikrave ako talagang asing lamon talaga. Kaya, ayan. Nagkaroon ako ng mga bato-bato sa abdo. Naalala ko tuloy yung inoperahan ako. Tas, may video yun guys, eh, pinakita sa akin. Kaya lang hindi ko kasi pwedeng i-post. Masyadong parang karumal-dumal. Karumal-dumal. Di ba, eto, di ba, dito nga kasi sa gitna siya ng tiyan ko, hiniwa, di ba? Eh, yung abdo kasi guys, nandito sa gilid. Yung gallbladder natin is nakadikit yan sa atay, if I were not mistaken. So, para makuha nila yon pagbukas nila dito, so nung binuksan dito ni doktor, syempre ang unang bumunga dyan, yung bituka natin, di ba? Ay, yung taba-taba pala muna, yung taba-taba, ganun. Kaya nga sabi ng doktor, 5 layers yung stitches ko. Di ko alam kung yun yung term eh, 5 layers or 5 stitches yung ginawa niya sa akin. Kasi ang taba nung taba ko, so parang binilang niya pa, 1, 2, 3, sabi niya, 5, sabi niya ganun. Tapos, nung binuksan to, is kailangan nilang ilabas si bituka. Bituka nga ba tawag dun? Yung ganun-ganun, yung exopose, ito pala yun. Yung, ano ang tawag dun na, yung, oo, bituka nga, tama. Yung kung saan dumadalo yung kinakain natin. So, kailangan yun ilabas. Pinakita dun sa video, inangat na ganun. Tapos, medyo, nung dito yung sa atay, hinatak siya pag ganun, guys. So, tapos, ayun na nga, tinanggal ni-remove si gallbladder kasi nandun si stone, yung bato sa abdo. Tapos, inano nila yung, yung pinaghiwaan dun sa atay kasi nakadikit yung gallbladder dun sa atay natin. Inano siya parang, di ko alam parang laser ba yun or parang pinaso yung atay ko. Kasi yun yung nakita ko sa video eh. Ano, para para maghilom at mag-close yung ano niya. Tsaka mag-stop kung may yung bleeding na meron. Yun lang yun obserbahan ko. Hindi to accurate na medical kasi hindi naman ako expert guys. Disclaimer lang guys, hindi ako expert sa ganun. Based on my experience tsaka dun sa nakita ko lang. Tapos, ibinalik nila si atay ko, sa si bituka ko, ganun. So, after ng operation, ang sakit ng tiyan ko na, siguro that's the time din siguro na nawalan na ng bisa yung anesthesia. Pero may pain reliever naman ako. Ayun nga yung masakit dito sa ugat ko, guys. Kasi, yung pain reliever, all throughout, dun lang talaga siya nakasaksak yung dextrose na yun. Tapos dun lahat sinasalpak yung pain reliever, yung antibiotic, ganun. Yung pag sinasaksak siya, guys, dun sa dextrose, nararamdaman ko talaga yung parang nagsusuper saiyan ako kasi gumagapang yung sakit, yung hapde sa buong katawan ko. Tapos, sabi ko, bakit ganun? Parang may hangin yung tiyan ko. Yun pala guys, kapag inoperahan tayo, syempre ino-open yun, di ba? So, may pumapasok talagang hangin. Kaya pala, yung mga nurse, every time na chinecheck nila ako, lagi nilang sinasabi, nakautot na po ba kayo? Sabi ganun. Umihi na po ba kayo? Nag-CR na po ba kayo? Nag-jebs ba? Yung ganun. Tapos, nung una hindi pa. So, ang ano nila, ay ma'am, kailangan niyo po ng ganito. Kailangan daw talaga, kumbaga hindi ako makakalabas ng hospital kapag hindi ako umutot, umihi at dumumi. So, syempre, paglabas ko ng operating room, sobra pahinga pa ako. Halos di pa ako makakain kasi parang na-trauma ako, natakot ako na hindi na ako makakain ng karne kasi nga iniisip ko, yun yung dahilan kung ba't ako inoperahan. Tapos, nung time na sabi ng doktor, kailangan kumain kasi manghihina ka. Kasi kailangan, talaga pala guys, na importante talaga rin na kumain tayo ng kanin.
Pero nung una, syempre dahil bagong opera ako, bawal akong kumain ng kanin. So, ang ginagawa lang, sabaw-sabaw lang daw muna. Tapos, pang second day, lugaw-lugaw lang, ganun. Hanggang sa dahan-dahan, hanggang sa bago ako lumabas ng ospital, the doctor make sure na kumakain na ako ng rice. Kasi may rasyon naman dun sa hospital, guys. Eh, naka-private room ako, so, ang sasarap ng pagkain, parang gusto ko na nga dun na lang tumira. Ang sarap ng ration nila. Ng ration? Parang ano lang. Yung meal nila for the whole day, may di ba breakfast, lunch, and dinner. As in, may gulay, may fish, may meat, may rice, may dessert pa guys, saka may fruits talaga. Ganun. Basta sobrang equal lahat. Kasi may ano sila, parang, anong tawag doon yung nag-ano ng, yung para sa meal balance. Nakalimutan ko eh. Baka alam nyo, comment nyo dyan. Yung gumagawa ng meal plan, parang ganun. May tawag doon, nutritionist ba yun? Hindi ako sure eh. Tapos ayun, hanggang sa hindi ka pala makakautot pag hindi ka nagkikilos. Eh nung syempre, after na operation, wala pa, bugsak pa ako, lamang-lamya pa akong ganyan. The second day, sabi ni doktora, lagyan kita ng, magpalagay ka ng binder, ganyan, order ng binder doon sa may, sa may nurse station, ganyan. Hinigpitan ngayon dito sa tiyan ko, yung, kasi nga, di ba may tahi, parang support. Tapos sabi sa akin, dahan-dahanin mo mag-practice ka na makatayo, makaupo, ganyan. So, ginawa ko naman yun. Medyo nagtalo-talo pa nga kami ng asawa ko kasi sabi ng asawa ko, arte-arte ko daw. Sabi ko, arte-arte, hindi mo alam kung gaano kasakit yung maoperahan. Kala mo, ganun-ganun lang. Parang ano niya sa akin, hindi talaga tayo makakalabas hanggat hindi ka tumatayo, ganun-ganun. Sabi niya pa sa akin. Kasi yung galit ko talaga sa asawa ko, sobrang gigil ako. Kasi parang, hello, hindi kasi ikaw yung inoperahan, di ba? Kaya nasasabi mo yung mga ganyan. Tapos, sa sobrang galit ko sa kanya, hindi ko siya pinapansin. Kasi nainis nga ako parang, alam mo yun, parang, ibang tawag dun, yung, parang ini-invalidate niya kasi yung feelings ko na, ang sakit kaya, maoperahan, sobra. Tapos, parang wala siyang pakailam. Although, inaasikaso naman niya ako. And I appreciate that. Thank you so much, Bugoy. Kahit ang sungit-sungit ko. Sungit yan eh. Anong kinagwapo yun ang kinasungit. Tapos yun sa, hindi, nag-ano, kami sinog. Hininaan mo na, sinaing. Saing kasi kami. Tapos, ano, sobrang galit ko sa kanya, hindi talaga siya pinapansin. Tapos, di ba yung bed, iniikot yun para, yung parang yung, mag, mag-elevate yung, yung sa likod ng, yung pagka uupo ka, ganyan, yung kama para gumanyan, diretso or humiga. Di ba, inaano yun, yung, anong tawag doon? Yung, ano ang tawag doon? Oo nga, iniikot. Basta yung, tapos, ginaganon siya. Ang ginawa ko, hindi ko siya pinababa. Hindi ko siya pinababa nung time na yun. Kasi nakaupo lang ako magdamag kasi pinapractice ko ang tumayo. Wala nagka-filter. Ayun, pinapractice ko siyang tumayo. Tapos dahan-dahan ako upo-upo, ganun, Tapos pag upo ko, dun ako umutot. Dun ko naramdaman na umutot talaga ako, guys. Nakakaya. Pero ako lang naman yun. Tapos, nagulat ako ang ginawa ko, tumayo ako, tas yung table kasi doon na kainan ng patient, di gulong siya. So, ang ginawa ko, tinutulak-tulak ko siya dahan-dahan, parang nandun ako parang yun yung pinaka-support ko. Tapos yung dextrose ko, di ba yung may sabitan yun, nakaano din, nakadigulong din. So, hinatak-hatak ko lang yun. Eh, pagdating ko ng CR, syempre naka-dextrose ako, nandun sa right side yung bidet. So, nung kinukuha ko yung bidet, umihi ako. Nung naghugas ako, gamit ko yung bidet. Nung binabalik ko si bidet, hindi ko na siya na-shoot. Nahihirapan na ako. So, bumagsak siya. Ang nangyari, nagkaroon ng parang kumalampag dun sa lapag. Nagising ngayon yung asawa ko. Sabi niya, ba't di mo ako tinawag? Ganun-ganun siya. Di mo ako tinawag. Sana inalalayan kita ngayon. Sabi ko, wag na. Eme ako kasi nga, nainis ako sa kanya, di ba? Hanggang sa ayun,
Yung galit ko na yun sa kanya, yung tampo ko sa kanya yun. Nakatayo ako. Tapos the following day, lakad-lakad na ako niyan dun sa may sa buong room. Lakad-lakad na ako. Tapos, ang ginawa ko, lalabas sana ako. Tapos sabi ng doktor, ay ng mga nurse, "Ma'am, saan po kayo pupunta?" Sabi ko, "Maglalakad-lakad." Sabi niyo, "Maglakad-lakad ako." Sabi ko ganun. Sabi naman ng mga nurse, "Opo, pero dun lang po sa room niyo. Huwag po kayong lumabas." Excuse me. "Huwag po kayong lumabas." Sabi ganun. Tapos hanggang sa nakakain na ako ng kanin, ganyan. Kung ano nang nire-request ko na kainin. Tapos, ano ba nangyari? Pero nung talagang nung after operation, umiiyak ako sa diaper. Naiiyak ako kasi parang naiiyak ako na nililinis ng asawa ko yung kipay ko na, syempre naka-diaper. Tapos, naiirit, di ba tayo, pag matanda tayo, naiirita tayo pagka yung, pag ano na nga yung, ano natin, yung underwear natin, parang basa-basa na siya. Yung, di ba, may time kasing gano'n, hindi naman natin may iwasan. Sorry sa mga ma-art, yung mga sensitive dyan. Di ba parang gusto natin magpalit, maghugas na, ganyan, or maligo na tayo, mga ganyan. Or magpalit tayo ng panty liner, kung naka-panty liner man tayo, mga ganun. So, nung time na yun, ang gastos ko sa diaper, sobra kasi kada ihi, tanggal, kada ihi, tanggal. Tapos, pinapalinisan ko talaga siya, sabi ko sa asawa ko, anong punasan mo ko, ganun, ganun. Pinupunasan naman niya ako. Wala naman problema. Hindi naman siya maarte. Masungit lang talaga siya. Tapos, ayun, nung nakakalakad-lakad na ako, nakautot na ako, tapos kumain na ako ng kanin, doon na ako nag-CR. Doon na ako napa-jebs. Tapos, di syempre, natuwa ako kasi, ay, makakalabas na kami, ganun, ganun. Pero actually, ayoko pa talaga lumabas nun kasi, syempre, naka-aircon, tapos, may rasyon ka na ng food, di ka na magluluto, ganun, ganyan. Eh, yung pagkain, parang good for 2 person din naman, so, yung asawa ko, parang kasama na rin siya dun sa kain namin. Tapos, nagtanong pa ako na nag-inquire ako nun sa kung pwede pang mag-extend ng mga 10 days. Eh, mabait yung doktor ko. Sabi pa naman ng doktor ko, sige, mag-extend ka, sasabihin ko na lang na hindi mo pa kayang lumabas, ganyan, ganyan. Sabihin ko, under observation ka pa. Sabi niya ganon. Eh, kaya lang, kinakabahan na kami dun sa bill ng hospital kasi hindi namin alam kung, kasi first, guys, ang tagal ko na may HMO, pero first time ko lang talaga gumamit ng HMO ngayon. Yung, yung health card na sagot ng company, parang insurance siya. Na yun yung sasagot lahat ng babayaran mo. And, sobrang thankful ako kasi, as in wala talaga akong binayaran. Ay, actually meron. Actually, meron kaming binayaran pala yung mga additional na request na namin. Yung kunwari katulad ng additional binder, ganun. Kasi meron kumbaga yung inclusive nung benefits ko, parang yun kasama na yung binder, ganun. Kaya lang dahil nagpa-additional ako na sabi ko baka pwedeng isa pa kasi ito yung chan ko, di ba guys? So, nandito lang yung binder. Eh, yung bilbil ko guys, parang talaga may weight. Kasi nga, ang laki ng bilbil ko eh. So, merong force na humatak pababa na parang naapektuhan yung tahi ko. Nagkakaroon ako ng discomfort. Sabi ko, mas maganda siguro ibabinder ko pati yung bilbil ko para masapo siya. Ayun, and thank God, okay naman na may binayaran kami, pero siguro mga 1 plus lang or parang ganun, mga 1.6 ata yun. Tapos, pero yung the rest na 188,000 is sagot ng HMO. And gusto ko rin magpasalamat sa aking coach, si Coach Mickey. Sobrang thankful ako kasi alam mo na yon, siya yung tumulong sa akin lahat para sa HMO ko. So, kaya hindi talaga ako ng problema. And hindi ko yun makakalimutan. Sobrang thank you talaga, coach. Hindi ko lang ma-explain dito kung bakit siya yung pagta ko sa kanya nagpapasalamat. Pero kung ka-wave ko kayo or yung guys, kasi yung waves dun sa work namin is yun yung mean ng parang kumbaga sa section, ganun. Yung buong section namin or yung buong group namin, alam yun kung bakit ako sobrang nagpapasalamat kay Coach Mickey. Yan. Shout out kay Coach Mickey
Vermil Villarico, yan. Love na love ko yan si Coach. Ayan, thank you so much. Alam mo na yan, Coach. At alam na yun ng mga ka-wave ko. Kung bakit siya, sa kanya ako nag-take it tungkol sa HMO ko. Tapos, ayun, hanggang sa nakalabas na nga ako. Tapos, nag-follow up check-up, ganyan. Tapos, ayun, nung tinanggal na yung staple, eto na. So, ayun lang. Trip ko lang mag-update, guys. Baka, share ko lang. Kung ayaw nyo, edi skip nyo, di ba? Kung ayaw mo makinig, okay lang naman. Basta ayan. So, ayan na yung tahi ko. Basta, lagi kong pinapaalala, mag-ingat sa kinakain nyo. Okay? Bye.